Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 14, 2025 at sa araw po na ito, kumakalat po ang impormasyon na magkakaroon daw po ng kudita sa Senado bukas, September 15, 2025. Ito daw po ay sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Meron na daw po itong sapat na numero para po patalsikin si Senate President Tito Soto. Pero mabilis po ang aksyon dito ng Senate President pro tempore na si Senator Ping Lacson. Sa kanyang Facebook page po ay agad ipinahayag ni Senator Ping Lacson ang fake news alert. Babala sa kumakalat na fake breaking news na ang hangad ay manggulo at manglito ng mga tao. Masama ang hangarin, palihim ang kilos, desperado at foul ang fake news na ito ayon kay Senator Ping Lacson. Nakikita nyo naman po yung mariin na pagbirada dito ni Senator Ping Lacson sa kumakalat na di umano yung maling impormasyon. At kinumpirma na rin po natin ito sa ating masasabing isang kaibigan sa Senado at sinabi niya po na ito daw po ay fake news. Pangahawakan po natin yon. Pag nangyari po ito bukas, bibitiw po tayo ng suporta sa kanya at i-reveal ko po sa inyo kung sino siya pag nagkaroon ng kudita bukas. Pero nakakapagtaka lamang kasi ito po ay kumakalat na quote card. Pero meron pong isang post na napakalawak po ng readers. Ito po ay si Morning Coffee Tots. No, hindi po ordinaryong vlogger po ito. Ito po ay talagang kinikilala ng mga marahil malalaking politiko at taong gobyerno. No other than the House spokesperson, Attorney Princess Abante, nag-email pa nga dito nung kinall out niya yung panulat nitong si Morning Coffee Tots. Dito ako ngayon medyo nag-iisip. Kasi sinasabi nitong si Morning Coffee Tots na meron siyang source, no? Pero uulitin ko lamang, pinangahawakan natin ang salita ng ating kaibigan sa Senado at sana totoo na fake news po ito. Ayon po dito sa panulat ni Morning Coffee Tots, Senate coup alert. Cayetano's reported bid for Senate presidency this Monday. I was just alerted by a source from a major news channel about yet another possible coup in the Philippine Senate set for this Monday, September 15, 2025. Tingnan niyo po yung wording na ginamit niya. Source from a major news channel. The information is direct. Senator Alan Peter Cayetano is positioning himself to take over as Senate President. Again, ayon po kay Senator Lacson, this is fake news. Uulitin po natin, baka ma-misunderstood nyo po ako dito eh. Fake news po ito ayon po kay Senator Panfilo Lacson at kinumpirma po ito ng ating kaibigan sa Senado na fake news. Tuloy po tayo sa pagbasa. Ito na ngayon ang nakakabahala dito. My source, sabi niya, even said it plainly, they have the numbers. Morning Coffee Tots. Sabi ng dalawang senador, fake news po ito. Nadulas ang dila ko Sabi ng dalawang senador, sinabi ko lamang sa inyo, Senator Panfilo Lacson at kaibigan natin sa Senado. Anyway, nadulas na dila ko. Total, nagpahiwating na ako kanina na kung totoo po ito, magwi-withdraw po ako ng support sa kanya. Ibig sabihin, ang kaibigan kong itinuturing sa Senado na meron tayong personal communication ay isang senador. Tuloy po tayo. Nadulas ako sorry. If true, this is not just rumor. It's a calculated move with the machinery already in motion. The current Senate picture, mamaya i-analyze natin yung 15 bumoto o 14 na bumoto dito po kay Senate President Tito Soto. Pero unahin muna natin ito pong panulat ni Morning Coffee Tots. This comes barely a week after the September 8 shake-up that saw Vicente Tito Soto III wrestle back the Senate presidency from Francis Chis Escudero in a 15-9 vote. Ang bilis talaga ng panahon, Nung nakaraang Lunes lang, nagkaroon ng kudeta, tapos ngayon, napapaugong na may kudeta na naman. But again, fake news daw po ito. In that reorganization, Cayetano ended up as Senate Minority Leader, heading the largest opposition bloc we've seen in years. 9 members strong with names like Jinggoy, Estrada, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, Joel Villanueva, and Rodante Marcoleta at his side. On paper, the numbers look clear. 15 for Soto's majority, 9 for Cayetano's minority. But the line between 15 and 9 is thinner than it looks. Napakaliit lang po talaga ng margin na yan. Siyam
na minority, ang kailangan lamang po nito ay 4 na senador para makuha po ang majority. Tuloy po tayo sa pagbasa. The warning nobody took seriously. Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson already raised the red flag. Just days ago, he told Soto not to underestimate the situation. Manipis ang 15 against 9. Baka bukas, makalawa, ikaw na ang kinuku. Clearly, that was a forecast instead of just a warning. All Cayetano need is 3 or 4 senators to switch sides. If that happens, he reaches the magic 13 and flips the chamber once again. Balikan natin ang interview kay Senator Lacson nang sabihin niya po ang paalala na yan kay Senate President Tito Soto. Pero sinabi ko kay Senate President, sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin, huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero sa doon sa... Aminado naman siya Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Senate President Tito. Pero sa doon sa naging complaint These are kahapon... light moments. Okay. Yan po yung paalala ni Senator Lacson kay Senate President Tito Soto. Tuloy tayo dito po sa panulat ni Morning Coffee Thoughts. Cayetano's positioning. Cayetano isn't a stranger to leadership battles. He's been minority leader before 2010, 2013, and has held the gavel as House Speaker 2019-2020. He knows how to move in the shadows, count heads, and test loyalties. When he spoke last week about wanting permanent change instead of temporary politics, many dismiss it as rhetoric. But looking at the sudden kutok, it sounds more like a blueprint than a soundbite. Kung babalikan natin yung pangyayari na yan, yan po ay bahagi ng testimonya niya doon sa pagpapalit ng leadership ng nakaraang presidency nito pong si Escudero. I do not know kung tama ang hinala nitong si Morning Coffee Thoughts. Basta sa ngayon, ang pinangahawakan ko, yung pahayag ni Senator Ping Lacson at kaibigan natin dyan sa Senado. Why now? There are several possible drivers behind this. Flood control project investigations with corruption probes ongoing. Control of the Senate presidency means control of committee chairmanship and of the Blue Ribbon Committee in particular. At napakahalaga nito pong committee po na ito. Kasi tingin po natin, sa mga pahayag po ni Senator Lacson na wala siyang sasantuhin dito, kahit kapwa niya senador, baka tamaan po dito. At sino-sino yung mga posibilidad na tamaan, partikular sa majority. Sige, lagpasan na natin itong panulat na ito. Total, nandoon na tayo sa punto na yun I-analyze natin ngayon mga tol, ang bilang na meron po si Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto. 14 po na senador bilang majority, pang-15 po siya. Definitely, no question about Senator Ping Lacson. No? Kasi siya na nga mismo ang nagsasabi na fake news po ito. Saka, sino naman ang kukudita kung saan ang posisyon na hawak mo ay Senate President pro tempore, di ba? Kaya malabong bumaligtad si Senator Ping Lacson. Si Senator Risa Ontiveros, sigurado tayong hindi po babaliktad at kakampi po ito sa mga Duterte. Alam naman po natin kung gaano po nanindigan si Senator Risa Ontiveros. To the extent na kahit almost mawala sa kanya yung committee na kanyang pinamumunuan, hindi po siya kumampi sa nakaraang supermajority. Kaya sigurado ang bilang para po kay Senate President Tito Soto sa 2 senador po na ito. Ganon din naman si Senator Mig Zubiri. Majority floor leader po ang hinahawakan niya ngayon. Kaya nga, kung matatandaan po ninyo yung Viber message ni Senator Joel Villanueva kung gaano ka makapangyarihan ang pagiging majority floor leader, di ba? Ano yung sinabi doon ni Joel Villanueva sa Viber message?
majority floor leader ako. Member ako ng Commission on Appointment. Di ba? Kaya that is a juicy position na tingin ko pagka bumaligtad si Senator Mig Zubiri, dating Senate President, mawawala sa kanya yan. Kaya sigurado hindi po siya babaligtad. And I believe Senator Loren Legarda also, hindi po ito babaligtad. Kasamahan na po nila ito since na magsimula ang 20th Congress bilang minority. At maganda rin ang committee hinahawakan nito pong si Senator Loren Legarda sa ngayon, Committee on Defense. Ngayon, may mga natitirang senador po dito. Senator Rapi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Wing Gatchalian, Senator Lito Lapid, Senator Mark Villar, Senator JB Ejercito, Senator Camille Villar, Senator Pia Cayetano. Bago natin puntahan sila, yung possibility naman na meron pong minority ang lumipat sa majority. Kasi kudita di ba? Hindi mo masasabi to Baka instead na matanggal si Senate President Tito Soto, madagdagan pa sila. At alam naman natin kung sino po yung nag-express ng intention. Sabi nga po ni Senator Bongo, di ba? Kay Tito Soto, as claimed by Senate President Tito Soto, tumawag daw po sa kanya si Senator Bongo. At sinabi po nito na kung sinabihan lamang siya, pipirma siya para sa leadership ni Senator Tito Soto. Kaya yung posibilidad na mag-jump ship, ito pong si Senator Bongo, mataas, di ba? Okay, balik tayo dito. Kasi wala na akong nakitang iba sa minority na maaaring bumaligtad. Robin Padilla, Amy Marcos, Ronald De La Rosa, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, malabo pong bumaligtad ng mga yan, lalong-lalo na sa Chis. Bagamat tinanggap niya ng marangal yung pagkakatanggal sa kanya bilang Senate President, masakit pa rin yun. Hindi lang siya naging bitter katulad ni Senate President dati na si Mig Zubiri. Sobrang naging bitter ni former Senate President Mig Zubiri. Masakit naman kasi talaga sa kanya yung biruin mo, niyakap yung asawa mo, tapos bumaligtad pala sa'yo. Sino ba naman ang hindi magiging bitter doon? Diba, yayakapin mo asawa ko, tapos hindi ka naman pala bumoto sa akin. Ngayon, balik po tayo dito po sa mga senador na ating pong pinag-uusapan. Si Senator Rapi Tulfo and Senator Erwin Tulfo. Most likely, hindi babaligtad ito no? Kasi alam naman nila yung direksyon na tatahakin nila kapag muli silang bumaligtad. Baka maulit na naman yung sasabihin ni Senator Rapi Tulfo, "You're unfair!" This is unfair. Yun yata yung exact word na ginamit ni Senator Rapi Tulfo no? During the committee hearing sa Blue Ribbon. Sinabi niya po kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit mga tol? Kasi pag nagkaroon ng change of leadership dito, malamang sa malamang, baka bumalik kay Senador Rodante Marcoleta ang committee chairman ng Blue Ribbon, no? Kaya tingin ko hindi papayagan ni Rapi Tulfo mangyari 'yon. At syempre bilang kapatid, posible naman na hindi niya pagaganahin yung kanyang pagiging kuya dito kay Senator Erwin Tulfo. And I believe makikinig din si Erwin Tulfo. Kasi para rin naman sa kanila yun Maganda rin naman ang hinahawakan na posisyon sa committee ngayon itong si Senator Rapi Tulfo, Committee on Labor, di ba? At meron ako nakitang post nito pong si Ramon Tulfo. Chismoso to Pero paminsan-minsan yung mga chismis niya nagkakatotoo O madalas pa nga nagkakatotoo yung chismis niya. Naku-curious ako rito sa sinabi niya Siguro naman hindi papayagan ito ng ilang senador kung totoo tong chismis ni Ramon Tulfo na meron sa kanilang extortionist. Kasi chismoso si Ramon Tulfo Maliwanag na merong extortionist na senador dito sa chismis na ito ni Ramon Tulfo. Ang tanong, sino yon? Basahin ko lamang po ang chismis ni Ramon Tulfo. Sino daw itong mambabatas na humingi ng 1 bilyong piso sa mga diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Grabe, 1 billion pesos kapalit ng pagtatanggol sa Blue Ribbon Committee. Tandaan po ninyo ang ginamit na salita ay humingi, nakalipas na. Kung nakalipas na, hindi ang pinag-uusapan kasalukuyang Blue Ribbon Committee, kung hindi ang nakalipas na Blue Ribbon Committee. Ang balita na nakarating sa kanya ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 120 million pesos. From 1 billion, bumaba sa 120 million pesos. Still, napakalaking halaga. Daig pa ang sinasabing komisyon na ibinibintang kay Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada. Mali yata yung pagkakapronounce ko Jigay Estrada, sabi ni Robby Tarosa. Ang daming mga pangyayari ngayon,
Hindi, speaking of Senator Jinggoy Estrada, kumakalat ngayon yung dumugo ang puwet niya. Eto, kinikismis din ni Ramon Tulfo eh. Pero wag tayong magpalinlang sa mga chismis. Joke. Hindi, what I mean is, madadivert yung issue natin eh. Wag muna tayong pumunta kay Senator Jinggoy Estrada. Balik tayo dito sa sino kaya ito? 120 million pesos di umano ang napagkasuntoong halaga. Kaya sabi dito ni Ramon Tulfo, kaya pala. Grabe, no? Napakalaking halaga. Ipagtatanggol lamang sa Blue Ribbon Committee. 120 million pesos na. Sa bagay, barya lang naman yan sa mag-asawang Diskaya kung tutuusin. O speaking of Diskaya spouses, malabo silang makakuha po ng state witness na ipinangako ni Rodante Marcoleta sa kanila. Yan po ang maliwanag na pahayag nito pong si Department of Justice Secretary Boying Remulla. Na mamaya, pagka naalala ko ulit, i-play natin yung video. Balik tayo dito sa mga senador. Meron na lamang mga natitira na ilang pang mga senador na pwede pong hikayatin kung sakasakaling may katotohanan, bagamat sinasabi fake news po ito, nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Kiko Pangilinan and Senator Bam Aquino, duda ko dito eh. Kasi madaling pangakuan to eh, di ba? Kumampi nga sila sa supermajority para lamang sa posisyon nila sa committee eh. Kaya medyo nag-aalala ako sa dalawa na ito. Kung nagawa nilang mag-swing sa nakalipas na leadership, baka magawa din nila dito. Pero sa isang banda, pinanatili naman sa kanila yung committee eh, no? Kaya tingin ko wala rin silang rason. Although, historically speaking, nandoon yung sitwasyon na pwede silang bumaligtad anytime para sa committee. Considering na yung committee na natili sa kanila, baka hindi naman maging reason yon para bumaligtad sila. Ngunit, kung pangakuan sila ng additional committee na powerful committee ulit, baka tanggapin naman itong dalawa. Alam nyo naman, pag ang tao walang paninindigan, always walang paninindigan. Masasaktan yung mga dilaw at pink sa sinabi ko. Yun naman kasi ang katotohanan eh. Di ba? Kumampi sila sa supermajority, iniwan nila si Senator Risa Ontiveros. Kaya ako, bilib ako kay Risa Ontiveros kahit hindi natin kaayon sa politika ito eh. Kasi sa kabila ng banta na mawawala sa kanya ang committee, hindi po siya nagpadala. Hindi siya kumampi. Tapos iniwan siya nitong si Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Buti ngayon, magkakasama na sila. Kaya 50-50 para sa akin itong dalawa na ito. Di ibig sabihin, dalawa na lamang ang kailangan. O gawin na nating tatlo kasi si Senator Bongo pwede naman bumaligtad eh. Si Senator Win Gatchalian, I believe, hindi to babaligtad. Napakaganda ng posisyon niya, Committee on Appropriations. No? Sa kanya ngayon nakasalalay ang integridad ng Senado. Dahil napagbibintangan sa nakalipas na Congress na nagkaroon talaga ng budget insertion. Yan po ay kinumpirma mismo ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang naging press conference, di ba? Ayon sa kanyang pahayag, meron talagang budget insertion na nangyari na nagkakahalaga ng 355 million pesos as claimed by Engineer Bryce Hernandez. And sa kanyang evaluation, bagamat hindi niya matukoy kung sino ang senador na nag-insert nito, nangyari ito sa BICAM o kaya mismo sa Senado. At alam naman natin ang paninindigan ni Senator Win Gatchalian pagdating sa insertion. Ayaw niya. Hindi niya raw hahayaan sa kanyang pamumuno na merong insertion dito po sa Senado. Kaya malamang sa malamang hindi po ito babaligtad. Si Senator Lito Lapid, bumaligtad from Chis Escudero. Pwede ba siyang bumaligtad muli from Tito Soto? Tingin ko baka di na mangyari yon. Kasi si Senator Lito Lapid, tingin ko malalim ang ugnayan nito kay Senator Tito Soto. Baka sa unang pagkakataon kaya niya hindi nagawang iboto si Tito Soto dahil wala talaga silang bilang. Ngayon may bilang sila eh. Tingin ko mangingibabaw. Ito spekulasyon ko lamang mga tol Paniniwala ko lamang po ito. Tingin ko mangingibabaw kay Senator Lito Lapid ang pagiging magkaibigan dito po kay Senator Tito Soto. At ito ang nakakabahala. Etong natitirang apat. Si Senator JB Ejercito, unahin natin. Kapatid ni Senator Jinggoy Estrada. Pero, sabihin ko na nga kung sino yung kaibigan ko. Si Senator JB Ejercito. Ayon sa kanya, fake news po ito. Kaya malabong mangyaring bumaligtad si Senator JB. Pag bumaligtad siya bukas, withdraw ko yung support ko sa kanya. Ayon kay Senator JB Ejercito, fake news po yan. Kaya malabong bumaligtad si Senator JB kahit kapatid ni Senator Jinggoy Estrada. And good one nga eh. Diba? Ba't ka sasama sa bad one? Joke lang baka magalit sa akin yung magkapatid saka maganda yung
committee na hinahawakan ngayon ni Senator Jinggoy Estrada. Ito yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Biniro ko nga siya, sabi ko, sana sa pamumuno po ninyo, maibalik yung integridad ng committee na yan na nawala. Parang nawala kasi tiwala talaga sa totoo lang ng taong bayan eh. Parang ba o talagang totoo na pinamunuan ni Pancherman eh, no? Kaso lang, hindi rin natin maiaalis, with due respect kay Senator JB Ejercito, na kaibigan niya si Senator Joel Villanueva. In fact, kung mapapanood man ito ni Senator JB Ejercito, sinabi niya sa isang pahayag na yung mga issue na ibinabato kay Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva ay paninira lamang. Yun yung kanyang naging komento eh. Wala tayong magagawa doon. Yun yung paniniwala niya eh. Pero sa akin lamang, with due respect kay Senator JB Ejercito, hindi naman siguro paninira na si Senator Chis Escudero ay tumanggap ng donasyon mula sa isang kontraktor at ganun din naman si Senator Joel Villanueva. Kasi kumpirmado po yun eh. No? At sa parte ni Senator Chis Escudero, inamin niya. At inamin din ni Mr. Lubiano na siya ay nagbigay ng 30 million pesos. Kaya walang paninira sa punto na yon, except doon sa sinasabing budget insertion na nagkakahalaga ng 142 billion pesos na ang bahagi niyan 12 billion pesos na punta di umano sa Bulacan at ang 9 billion na punta sa di umano sa Sorsogon. Wala pa tayong kumpirmasyon tungkol doon kung talaga bang in-insert yon ni Senate President Chis Escudero. Pero katulad ng sinabi nitong si Mayor Magalong na wala akong tiwala at maraming nagagalit sa akin dahil may tiwala sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos tapos wala akong tiwala. Karapatan ko yon. Sabi ni Mayor Magalong, si Congressman Elizalde ko may kasalanan yan. Tinanong kung si Speaker Martin Romualdez ay may kasalanan, sabi niya, hindi naman aakto si congressman ko kung hindi pinayagan ng nakakataas sa kanya. Eh sino bang nakakataas sa kanya? 'Di ba si Speaker Martin Romualdez? At by logic, ganun din naman ang sitwasyon sa Senado. Hindi naman siguro mangyayaring maaprubahan ni dating Senador Grace Poe kung walang alam ang nakakataas sa kanya. And that was Senate President before Chis Escudero. 'Di ba? Ganun lang po yung logic doon. Ito na, ang pinaka nakakabahala dito. Bloody sticker than water, except kay Amy Marcos. Bloody sticker than water, except kay Amy Marcos. Eh gagawin lahat ni Amy Marcos para sa mga Duterte, di baling masira ang kapatid niyan si Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero si Senator Pia Cayetano, tingnan niyo po yung kanyang behavior, no, yung kanyang aura nung nagkaroon ng change of leadership. Malungkot na malungkot siya. Parang napilitan lang bumoto kay Senator Tito Soto eh. Di ba, napansin niyo yon? Magkakatabi sila doon sa majority block. Tapos nung nag-change na ng leadership, lalong-lalo na nung nagsasalita si Senate President dati Chis Escudero. Malungkot na malungkot si Senator Pia Cayetano. Parang hindi niya gusto yung nangyari. Pero bumoto siya pabor para kay Tito Soto. Eh ang problema ngayon, kung totoo itong kumakalat na fake news to unuulit ko kapatid niya ngayon ang buying for Senate presidency. Sino kakampi mo? Di ba basic kapatid mo? Kaya sana hindi totoo. Sana umiiral sa pagkatao nitong si Senator Alan Peter Cayetano na ang kudita hindi po naaayon sa kalooban ng ating Diyos. Di ba? Lagi niya namang sinasabi, ang salita ng Diyos, ibalik natin sa Kanya. Sa pamamahala, dapat magpasakop ka. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, di ba? Maliban kung talagang garapalan yung kamalian na nakikita mo. Eh ngayon, wala naman tayong nakikitang kamalian kay Senator Tito Soto. Meron silang mga stand at nirerespeto nila sa isa't isa. Katulad nung kustodiya para kay Bryce Hernandez, di ba? Isa itong si Alan Peter Cayetano sa minority na tumindig at kine-question ang naging aksyon ni Senate President Tito Soto. Kaya doon sa punto na yan, kung porsyento ang pag-uusapan at kung totoo na nagbabalak itong si Senator Alan Peter Cayetano na mag-aklas para mapalitan ang Senate President, papabor ito hindi kay Tito Soto, kundi sa kanyang kapatid. Lalong-lalo na alam naman natin na maganda ang relasyon ng magkapatid na ito. Si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Walang negatibong circumstances sa pagitan nilang magkapatid. Ang putok pa nga sa publiko, yung naging nakaraan ng magkapatid na Senator JB at Jinggoy Estrada eh. Kaya nga nung 2022, nung finally nagkabati na sila, maraming naging masaya. Ako personally, naging masaya rin ako nung nagbati yung magkapatid. Eto na ngayon, si Senator Mark Villar
at Senator Camille Villar. Si Senator Camille Villar, tingin ko magiging desisyon nito nakabase sa desisyon ni Senator Mark Villar. No? Siyempre, kuya. Pero bakit ibabase sa desisyon ni Senator Mark Villar? Potential kasi na tamaan si Senator Mark Villar ngayon sa gagawing investigasyon nitong si Senator Panfilo Lacson as chair ng Blue Ribbon Committee. Hindi yan maikakaila sapagkat dati po siyang kalihim ng Department of Public Works and Highways. In fact, ang daming mga photograph, although hindi naman natin sinasabi na porket nasa litrato ka is guilty ka na kagad. Pero yung mga sirkumstansya na yon na pag pinagsama-sama mo, nakakapagtaka. Siya ang nagpapanumpa sa dating Undersecretary Bernardo, ang sinasabing malapit daw po kay Senator Jinggoy Estrada, inaanak ng dating Pangulong Estrada at dating City Engineer ng City of Manila at perhaps naging empleyado rin ng City of San Juan. Ganoon sinasabing malapit sa mga Estrada itong si Bernardo. Si dating Undersecretary Bernardo pinanumpa ni Senator Mark Villar sa panahon ng kanya pong panunungkulan bilang kalihim ng DPWH. Naka-witness pa nga sa panunumpa na yon ng noon ay mayor na si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Napakaraming issue sa Build program under Duterte administration at siya ang kalihim ng mga panahong iyon. Kaya yung posibilidad na matanong ng matanong, in fact, inaasahan nga na maging bahagi ng resource person itong si Senator Mark Villar sa magiging Blue Ribbon Committee hearing sa mga susunod na pagkakataon. Kaya ang malaking katanungan dyan, ang hearing ba na isasagawa ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang pamumuno sa Blue Ribbon Committee ay maaaring makaapekto sa kinabukasan nitong si Senator Mark Villar? Negatibo o positibo? Pag ang sagot ay positibo, hindi babaligtad itong si Mark Villar. Pero malamang sa malamang negatibo Sabihin na natin walang kasalanan si Senator Mark Villar, pero the mere fact na maimbestigahan siya, matanong siya ng matanong, hindi maganda ang epekto nito sa kanyang optics sa publiko. Kaya most likely, kung totoo ito pong kumakalat na impormasyon, bagamat sinabi na ni Senator Panfilo Lacson at Senator JB Ejercito na ito ay fake news, yung posibilidad na bumaligtad si Mark Villar at ang magkapatid nga na Cayetano sa katong si Camille, masyadong mataas. Tandaan natin, at least tatlo lamang na senador ang kailangan ni Alan Peter Cayetano. No, at least apat na senador. Makukuha niya na yung 13 votes. Kasama siya. And sa bilang na yan, sigurado, si Bac ang posisyon nitong si Senator Tito Sotto. Pero again, babalik tayo sa katotohanan ngayon na ang leadership ni Senator Tito Sotto ay democratic. No? Pag sinabing democratic, ang maganda dito, hindi nagde-decide si Senator Tito Sotto o Senate President Tito Sotto nang sa kanya lamang. Nakita na kagad natin yan sa nakalipas po na mga sesyon sa kanyang pamumuno. Di ba, ang nangyayari, antimano pagka merong disagreement sa plenaryo, sinususpend kagad yung sesyon, tapos nagko-caucus sila. Na hindi natin nakita madalas sa pamumuno nitong si dating Senate President Chis Escudero. Ang kailangan kasi sa caucus, yung mga pagtatalo, na pag-uusapan nyo na nang hindi napapanood ng publiko. Kasi sa huli, nakakahiya ang mga senador. Harap-harapan, nagtatalo kayo na pwede nyo naman pag-usapan sa caucus na hindi naman nakikita ng publiko mismo, maliban sa mga nandoon sa loob ng Senado. Saka isa pang punto, merong schedule si Senator Tito Sotto ng caucus kada linggo, no? Monday niya yata ay sinasagawa. Kaso lang, ang inaalala ko, Monday lamang siya na-install as Senate President. Di sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon sila ng caucus, ng majority, bukas. Paano kung hindi na umabot yung caucus na yon dahil nakakuha na ng sapat ng bilang si Senator Alan Peter Cayetano, kung totoo itong impormasyon, di wala na. Pero sa huli, mga tol, ipagdiinan natin na ito pong kumakalat na impormasyon ay fake news. Fake news. Hindi po totoo. Nagtataka lamang talaga ako bakit isinulat ito ni Morning Coffee Tots, no? At gumamit pa siya ng sarili niyang source. Yun yung pinagtataka ko dito, no? Sana mali yung source ni Morning Coffee Tots. At tama, si Senator Ping Lacson at Senator JB Ejercito. Ngayon, balikan natin yung pasabog nitong yung chismis nitong si Ramon Tulfo, no? Na meron daw pong isang senador na nakipag-bargain for 1 billion pesos
nauwi sa 120 million pesos para gawing state witness. Kasi basically, yun yung punto dun, ipagtanggol eh. I am not saying na si Senator Rodante Marcoleta yung tinutukoy nitong si Ramon Tulfo. Kayo na ngayon ang humusga sa inyong mga isipan. Sino ba ang nagtanggol kay Diskaya spouses? Inamin naman ni Senator Rodante Marcoleta na siya ang nangako ng immunity para sa mga ito. Meron pa kayang iba na nangako? I-refresh nyo ang isip ko kung wala pong iba, kung meron pang ibang nangako. Baka na-miss ko lamang po. At ngayon, balikan po natin yung malinaw na pahayag ng Department of Justice kaugnay po ng hinihinging pagiging state witness na mag-asawang Diskaya. At dito, maliwanag na po ang paninindigan ng DOJ. Hindi sila pabor maging state witness ang mga yon. Pakinggan po natin ito. So, may request na naman po for elbow ang Secretary of DPWH para po kay dating Secretary Bonoan. Ito po ba ay napirmahan na po natin? Processing. Ano yan? Matatapos yung kat. Sir, tapos po sinabi po ni Senator Lacson na sinabi niyo daw po kay Senator Soto na hindi niyo raw po pipirmahan yung Hindi kasi request for ang Diskayas na statement. pagkano na sa whistleblower act, para ma-include ka dyan, may mga conditions tayo. And isa itong condition talaga kasi given what we know about the case, yung restitution naman, kasi iba na to, ibang level to. Tsaka, hindi lang yun. Kailangan sabihin lang buong katotohanan. Hindi pwede selective. Kasi mukhang hindi tayo papunta nun. So, talaga sinabi ko kay Senator na kung ako talaga, ayokong bigyan niya ng ganung status kasi hindi forthcoming. Dapat yan talaga to tell the whole truth. Hindi pwede mabili. Dapat niya sabihin niya yung buong kasaysayan at saka yung buong katotohanan. Sir, what about yung house po? Ang sinasabi po nila ngayon, baka mas magandang maging state witness yung engineer na Bryce Hernandez saka yung iba pa po. We will evaluate everybody. Evaluate natin. We have several laws that concern whistleblowers. Among them, the Whistleblower Act, and of course, the rules of court and other jurisprudence on state witnesses. Sir, on Sabongero, sir, next week po magsa-start na po yung PI natin. Sabi po nung abogado ni Atong Ang, ito nga daw pong si Dondon Patidongan, dapat daw pong sabihin ng lahat at magpakita ng ebidensya at wag daw pong magtago sa likod po I ninyo. do not want to comment on the case. It's an active case. Let them say what they want to say. But sir, what do you want to tell po the families? And maski po yung mga respondents. Well, 3 years na natin, mahigit 3 taon na ito na tinatrabaho natin. Ito update sa missing Sabongeros sa mga nagtatanong. Hindi po ito kinakalimutan ng ating gobyerno. It happens lamang. Tanggapin natin ang katotohanan na kung ano po ang issue na putok sa kasalukuyan, yung talaga ang natatapik ng mainstream media and vloggers will follow through. Yun naman po yun eh. Lahat po ng mga vloggers nakadepende rin naman po sa balita sa mainstream media. Bihirang-bihira po yung vlogger na first-hand information, sila yung maglalabas. Kahit ako kahit may mga first-hand information ako, hindi ko ilalabas sa publiko kasi umiiwas ako sa kaso. No, lalong-lalo na kapag napaka-complicated ng impormasyon. Kaya papalabasin lang muna yan sa mainstream media at re-reactionan ng mga vlogger. At sa puntong ito, dahil nga po hindi nababalita sa mainstream media ang missing Sabongeros, wag niyo po sanang isipin na pinababayaan po ito ng ating gobyerno. Kung may tiwala tayo sa ating Pangulo, lagi niyong sinasabi, yan nga yung ibinabato niyo sa akin Kapag ako from time to time tumitindig ng hindi pagsang-ayon sa desisyon ng ating Pangulo, ibinabato niyo sa akin, may tiwala kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Di magtiwala po kayo ng lubos na talaga. Kasi sinabi ng ating Pangulo sa kanyang sona mismo, pagdating sa mga nawawalang sabongero, wala pong sisinuhin dito. Mayaman ka man, makapangyarihan ka man, o kung sino ka man. Basta may kasalanan ka, pagbabayaran mo sa ilalim ng batas ang kasalanan mo. Ayun mismo testigo dyan na hindi natin binibitawan to. Kahit na paano, impact ng hapon kaysa live. And we'll get it done. Sir, on the ICC naman po, yung lawyer po ng mga Duterte. Okay, ibang topic na yan, Ngayon mga tol, dito po sa pinag-uusapan natin na issue ng possible change of leadership na naman sa Senado, wala namang masama kung maging mapagbantay po tayo rito. Although, ito po ay agad sinabi ng ating Senate President Pro Tempore na si Senator Ping Lacson na fake news and confirmed by other Senator Jinggoy Estrada na fake news, maging mapagbantay po tayo rito. Kasi malamang sa malamang, katulad ko po kayo na hindi po hahangarin ang mabilis na pagbabago sa Senado, yung kung sino ang namumuno dito. Lalong-lalo na alam naman natin kung saan ang direksyon na tinatahak nung maaaring umagaw ng posisyon. Kapag ka nagkaroon ng pagbabago dyan, goodbye na naman ang
pinapangarap na impeachment trial para kay Sara Duterte. Kasi nagkakalimutan tayo eh. Pero ako di ako nakakalimot. Nakikita niyo yung nasa baba po natin, may countdown ako. Ilang araw na lamang ang inaantay, 145 days pa ang inaantay natin. In the event na hindi maging matagumpay, ang motion for reconsideration na inihain po ng House of Representatives kaugnay po ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Initially kasi nagdesisyon ng Korte Suprema declaring the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. At nag-file po ng motion for reconsideration dyan ng iba't ibang grupo, pero ang official party ay ang House of Representatives. Kung hindi po maging matagumpay yon, mag-antay po tayo ng 145 days from now para muli pong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Shout out time tayo mga tol bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Siyempre, magkita-kita pa rin tayo mamaya sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Happy weekend sa lahat! May laban pala ng boxing ngayon, kaso lang hindi ko po kilala kung sino tong mga to. Kaya, ay, Boss Nino Barsaga, good morning po sa inyo And I Love Sport 3, Udasang Duterte. Top 1, kaya ba gusto nilang palitan para ilihis na naman yung investigasyon flood control scam? Kung ganoon, useless na yan. Tama sabi ni Kiko, wag na silang mag-hearing para dyan kasi bias na. Di ko po alam Kasi lahat ng mga napapakinggan natin ngayon, dinismiss na as fake news no? Although, wag tayong magpapakakumpiyansa pa rin mga tol. No? Tutukan po natin ang mga kaganapan. With regard sa September 21 rally, may mga nagtatanong, Top 1, pupunta ka ba? Malinaw na po, pinahayag ko na po sa ating social media page na ako po hindi pupunta. Pagkakakitaan ko pa ngayon kung tutusin Pag pumunta ako doon, mas maraming manonood sa atin. Pagka kinover ko yung rally, sigurado libo-libo manonood sa atin doon. Pero di ako pupunta, mga tol. I-spend ko na lang yung time ko sa family ko kaysa pumunta doon. Yung gastusin ko na lang sa pamilya ko. Yun lang yung simpleng logic doon. Unang-una, kung talagang accountability ang hinahanap natin, simulan natin sa ating mga sarili. Marami tayong kaparaanan pwedeng gawin basta naaayon sa batas. Hindi kinakailangan lumabas sa kalsada para ipakita na tayo'y diskontento. Nasa makabagong panahon na po tayo. Ayaw po nating mangyari yung nangyari po sa Nepal, no? Singit natin ito. Ito po yung nangyari sa Nepal Yung isang vlogger, ayokong mangyari sa akin to. Baka maging journalist ako bigla. Biruin ninyo, pumunta siya ng Nepal bilang vlogger. Tapos, para siyang naging journalist bigla. Saan ba yun? Hanapin ko lamang ito. Grabe, 22 million views in just 4 days. Ito yung sitwasyon. Diba? Gusto nyo bang mangyari to sa Pilipinas? Ako, ayoko mangyari to. Yung Gen Z, nagkaisa sila, spontaneous reaction. No. Pero ang maganda dito sa Nepal, hindi nila pinagsasamantalahan yung kanilang kapwa. Sa kabila ng kaguluhan, partikular tong vlogger na to, yung kanyang sasakyan, intact, hindi pinagnakawan. Saka napaka-hospitable nila sa dayuhan. Yan, vlogger lang ito, mga tol. Na-witness niya. Ito kasing vlogger na to, hindi ko to kilala pero nung tiningnan ko na yung kanyang vlog, ang diskarte nito, parang from country to country, nagbabike siya. Motorbike, nagbablog siya. Tinitingnan niya kung anong meron sa bawat bansa na kanyang pinupuntahan. Nagawi siya rito. Nataon na nagkakagulo sa Nepal. Di ba? Yan, hindi natin alam yung mga posibilidad na mangyari. Kaya kung tayo'y proactive, simulan na nakagad natin sa sarili natin. Huwag tayong makilahok sa mga pagtitipon na alam natin yung posibilidad na magkaroon ng kaguluhan. Sa September 21, sabihin natin na mga maganda ang layunin ng mga pupunta doon, pero hindi natin alam yung layunin ng iba, baka manggulo. Pag nagkagulo, sa tingin niyo makakabuti sa bansa natin? Lalong-lalo na yung mga anti-Marcos dyan, sa tingin niyo papabor sa inyo? Huwag niyong bigyan ng dahilan si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng martial law dahil sa kagaluhan. Tandaan po ninyo, yon ay nasa kanyang kapangyarihan. Ako, ayoko ng martial law. Hindi natin magugustuhan ng martial law pagka nagkagulo. Limitado kilos. Nung ako'y nagtuturo pa, martial law sa Mindanao 2017, di ba, nag-awol ako sa PNP, di na ako pumapasok, nagtuturo na ako, dalas ko sa Mindanao, martial law doon. Ang hirap kumilos. 3 days, 4 days ako doon Palaging meron checkpoint, maaabala ka. O ganun ba gusto ninyong mangyari? Partikular dito po sa Kalakhang, Maynila, kapag ka nagkagulo. Pero siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala.
Kung gusto niyo magpunta doon at mag-express ng inyong karapatan sa malayang pamamahayag, gawin niyo basta wag lang kayong lalabis. O kaugnay niyan, ito ang balita. Pakinggan po natin yung balita at paghahanda po ng ating PNP sa posibilidad na rally sa mga susunod na araw. Ito. Kami ng konting background po sa nangyaring mga protesta. Gaano kalaki yung mga isinagawang kilos protesta kanina laban sa korupsyon sa buong Kamaynilaan? Base po sa aming tala, hindi naman po naging malaki ang bilang ng mga lumahok. May 4 po tayo na rally na naganap sa Metro Manila. Ang pinakamalaki po dito ay yung sa EDSA at sa People Power Monument sa Quezon City, kung saan po umabot sa more or less 500 lamang po yung kabuuan na umattend mula po sa iba't ibang lugar. Major, have we identified kung sino-sino yung mga grupong nasa likod ng mga protestang ito? Yes po, may identified naman natin yung mga groups. Karamihan po sa kanila ay mula sa youth groups, cause-oriented organizations at civil society na nanawagan ng transparency at accountability. Kabilang dito po ang Kabataan Party List, Anak Bayan. Isipin nyo mga tol, di ba? Pupunta kayo dyan. Anong mapapala nyo? Ako, nagkamali ako Pumunta ako once Di na ako natuto. Pero pumunta ako once. Kasi sumusuporta ako sa panawagan ng resignation kay Vice President Sara Duterte Pero na-realize ko, nung nandun ako, mali yung ginawa ko. Unang-una, nakita ko may mga bata, no? 3 to 4 years old nasa rally, kasama ng magulang. Bakit dinala doon yung bata? Kasi yung magulang nakatanggap, binayaran. Hakot, hindi ganun yung paglalabas ng saloobin Kasi kung pupunta ka dyan, hindi ko sinasabing lahat sila binabayaran, pero marami talagang binabayaran. Huwag na tayong magmaang-maangan. Bawat grupo may mga binabayaran. Tapos ikaw magkukusa ka? Wala ka namang mapapala. Sila may napala, nabayaran Tapos ikaw pupunta ka doon, di sinayang mo pa panahon mo, sinayang mo pa resources mo para sa pakikipaglaban, maganda layunin sa korupsyon, para sa bayan. Pero hindi mo ba pwedeng gawin yan sa sarili mong kaparaanan? Mag-post ka lamang sa social media accounts mo kung ikaw ay merong Facebook na ikaw ay galit sa korupsyon. Iparamdam mo sa mga kaibigan mo sa Facebook. Mas malawak pa yun. Diyan, pag pumunta ka, maririnig ka ba ng mga kaibigan mo? Di ba? Hindi naman. O kaya ako, kanina pa lamang umaga, sinabi ko na sa Facebook natin na hindi ako pupunta dyan. No? Ito po, pinost ko na po yan kaninang umaga before tayo mag-live. Sabi ko po dito, hindi ako sasama sa September 21, 2025 rally. At kung hihingi kayo ng payo sa akin, ay huwag kayong sumama. O yan sa lahat ng mga manonood po ni Top 1 dito, kung kayo po'y hihingi ng advice sa akin, I suggest huwag po kayong sumama. Instead, araw-arawin na mag-ingay sa inyong sariling paraan na naaayon sa batas. Gamitin ninyo ang inyong mga social media accounts. Mag-ingay po kayo, mag-post kayo na mag-post. Kondenahin ninyo ang korupsyon sa ating gobyerno. I-request ninyong i-share ito ng inyong mga kaibigan sa social media. Di naman kinakailangan maging vlogger kayo para maglabas kayo ng inyong tinig. At higit sa lahat, ito ang pinakamahalaga Ang gagastusin sa rally na yan ay gamitin nyo na lamang para sa inyong pamilya.